Diyos na dakila na makapangyarihan sa lahat. Sa gabing ito, Panginoon, ay nagpapasalamat kami sa mga kabutihan mo na ginawa mo sa bawat sa amin. At ang kamay mo lagi, O Lord, ang nakaagapay sa aming balikat upang kami, Ama, ay maigayad niyo po, Lord, sa katotohanan at mailayo niyo po, Ama, sa anumang kapahamakan. At nagpapasalamat kami sa mga katugunan na aming tinanggap at aming tinamo sa iyo sa buong isang linggong ito, Panginoon. At muli kami, Ama, ay binigyan niyo po, Lord, ng kalakasan para ikaw, Lord, ay purihin at luwalatin sa gabing ito. Narito, Lord, ang iyong mga anak, Panginoon, at nagpapakumbaba sa iyong harapan na humihiling kami, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang. Ano man, Panginoon, ang iyong nakita sa aming mga puso na tila bagama taliwas sa aming buhay. Dahil ko, Lord, ang patuloy, O Diyos, na magbigay, Ama, ng pagtutuwid sa aming buhay. Linisin niyo po kami, Ama, ng iyong banal na dugo, Panginoon. At pangunahan niyo rin kami sa gabing ito, Lord. Kung wala ka, Panginoon, wala kaming magagawa sa aming mga sarili, Panginoon. Ngunit ikaw, Lord, ang patuloy, O Diyos, na nagbabago ng aming buhay. Darito, Panginoon, ikaw, Lord, ang patuloy, Ama, na mangusap sa iyong abang lingkod, Ama, na ikaw, Panginoon, ang mag-alangis sa kanyang mga labi. Gayon, O Diyos, sa kanyang puso, Panginoon. Magpahayag ka po, Panginoon, sa kalagitnaan ito, Panginoon. Ang iyong banal na salita, O Lord, na siya, O Lord, ang aming, O Lord, mapakinggan. Ang iyong tinig, Panginoon. Kaya kasihan niyo po, Panginoon, ang iyong magagawa sa gabing ito. Kaya, Panginoon, ang bawat isa amin, O Lord, ay hinihiling namin, Ama, ang iyong dakilang pag-ibig na siya, O Lord, ang bumigkis sa bawat isa sa amin, Panginoon, na siya, O Lord, ang patuloy, O Diyos, na magbibigay ng kaganapan ng unity ng aming buhay, Panginoon. Kaya, Ama, narito, Lord, ang bawat magkakapatiran, na ikaw, Lord, ang patuloy, O Diyos, magbigay, Ama, ng kalakasan. At bagamat, Panginoon, marami mga pagsubok sa dumarating sa aming buhay, mga karamdaman, Panginoon, nasa iyo, Lord, ang lahat ng kagalingan. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Kaya, Ama, narito, Lord, ang aming dalangin sa gabing ito. Pangunahan niyo po kami, Ama, at pinapasalamatan namin ang lahat ng bagay sa pangalan ng aming Panginoon Jesus Kristo. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Ay, minsan pa, maaari ba natin palakpakan ng malakas ang ating Panginoon? Amen. Hallelujah. Nais ko rin batiin po yung mga nakatuto kayo sa live streaming. Kayo po pagpalain ng ating Panginoon. Tayo po'y dumako na sa susunod na bahagi, ang pagpupuri sa pamamagitan ng awit, no, sa ating Panginoon. Sabi dito sa isang awitin, there is power in the blood. No? Tunay na makapangyarihan ang dugo ng ating Panginoon Jesus. Hindi dugo ng Hudyo, hindi dugo ng Hintil, kundi dugo ng ating Panginoon Jesus Kristo na siyang nagligtas sa ating kasalanan. There's power in the blood, power in the blood. Would you give a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power
in the blood, power in the blood, power of cleansing to Calvary time. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. In His life-giving flow, there's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you believe His praises to sing? There's wonderful power in the blood. Oh, there is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There's power, there is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. In the precious blood of the Lamb. In the precious blood of the Lamb. Amen. We pray. Hear our prayer. Hear our prayer. We are your children, and we gather here today. We gather here to pray. Oh, hear our cry, Lord. Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray, and to our view, we surrounded by many people, and this is my song, will be singing forever. Holy is the Lord. 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 Hear our song. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill
singing forever. Holy is the Lord. Awitin bago tawagin nating mahal na pastor. Peace of God, cover me. Peace of God, cover me. Cover me, yes Lord. Cover me, peace of God. Peace of God, cover me through the storm. Once more, peace of God, peace of God. Peace of God, cover me, cover me, cover me. Peace of God, cover me through the storm. Cover me. Only in you I am safe. Only in you I'm secure. Yes, Lord. Only in you I find peace. So cover me, peace of God, peace of God, cover me, cover me, cover me, peace of God, peace of God, cover me through the storm. Cover me, only in you, only in you I am. As I call on our pastor. You are my peace. Only in you I find peace. So cover me. Yes, Lord. Thank you, God. Only in you I'm secure. Only in you I find peace. Yes, Lord. Cover me. Cover me. Thank you, Lord. Amen. Salamat sa covering na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen. And sa maraming pagkakataon, ngayon ating kapatid, si Brother Nashel, he has an experience sa covering ni Lord. Nakita ko yung mukha nung kanilang truck na sinuro yung
malaking puno ng mangga at poste dahil nawalan ng preno yung kanilang sasakyan. Truck po ng semento yun buti na lang merong bride doon. Amen. Walang pinsalang seryoso, walang namatay, galos lang. Amen. At pag nakita niyo yung truck, hindi mo sasabihin na kung hindi man walang namatay, masasabi mo hindi pwedeng walang seryoso na nasaktan. Amen. Pero salamat sa Panginoon sa kanyang proteksyon, pag-ibig. Totoo yung sabi ng prophet, pag hindi pa tapos sa atin si Lord, hindi pa niya tayo kukunin, no? Kaya may gagawin pa yung ating kapatid sa paglilingkod niya sa ating Panginoon. We trust the Lord that ang Diyos ay patuloy na mag-ingat sa Kanya, sa kanilang kumpanya, at gayon din ang lahat ng mga kapatiran natin na laman ng karsada sa kabila ng pandemya pa rin na yung sitwasyon natin sa ngayon, hindi pa rin masyadong nakakabiyahe. Gayon man, maraming beses mula noon hanggang sa ngayon, ang pag-iingat ng ating Panginoon ay ramdam natin, mga kapatid. Amen. So palakpakan natin ang ating Panginoon ngayong gabi. Amen. So, we're just so happy this evening na bago tayo sama-samang manalangin ay meron po tayong maririnig na pangangaral ng salita ng ating Panginoon. And probably this evening ay gusto kong talakayin yung conclusion ng Ephesian Church Age, no? Yung sa COD. Dahil mahaba-habang panahon na rin na ilang Fridays na hindi po tayo nakakapag sa ating COD dahil sa pagiging abala ng inyong lingkod at hindi umabot yung ating pagsusumigasig, pagsisikap natin, at kasabay din naman nito yung panibagong paghihigpit, no? Na hindi pa rin talaga natin lubos na magawa yung maramihang gathering. Kaya po inisip ko din na kung hindi natin magagawa ng isang beses, ng isang bagsak, di utay-utayin natin. So sa tulong ng ating Panginoon, loobin ng Diyos ay masimulan ng mga kananayan na yung mga available, no? Hindi naman ito, hindi po ito mandatory, but if you are excited to see our place, kasi kung magtatagal pa si Lord, mababalik naman yan, no? Lalo na ngayon, marami ng mga na babaccinate, unti-unti na rin na magluluwag na yan. Loobin ng ating Panginoon. Pero kung hindi na darating yon, ang mahalaga, yung puso natin, yung paghahanda natin. Wala na tayo, alam nyo, wala na akong ibang pinaghahandaan, kundi ang gawain ng ating Panginoon at kung papaanong yung ating gawain ay, iniisip ko nga at times we preach against denomination, against organization, pero sa isang banda may mga bagay hindi natin kinainggitan, hindi tayo na-insecured, no? Pero ang mga organizations, they have their own campgrounds, meron silang mga seminaryo. Tayo, hindi naman naghahangad ng seminaryo. Di ba? Hindi na tayo naghahangad magtayo ng Bible school. Pero iniisip ko lang na itong nakaraan na panahon na ito, over a year already, kasi nag-start yan ng March. Nag-start yan ng tandang-tanda ko yun dahil galing kami ng Japan noon. A week after ng pag-uwi namin ay
nag-lockdown na, no? So March 9 ata kami umuwi. March 9 ba? February 9. Hindi na nagtagal ay nagkaroon na ng lockdown. So ngayon, mahigit 1 taon na. So kung titignan natin mga kapatid, maraming ipinakikita sa atin si Lord o nawa nakita na ng marami sa atin na pag kami ganitong sitwasyon, eksena, walang mayaman, walang mahirap, walang malakas, walang mahina, walang mataas sa lipunan, di ba? Kasi may mga mayor, may mga matataas ang posisyon sa gobyerno, mga milyonaryo, pero hindi kinaya yung COVID di ba? Malungkot din, meron ding mga manggagawa, mga ministro, mga pastor na hindi din nalampasan. Well, ang Panginoon ang may hawak ng lahat ng mga bagay na ito. Kaya ako iniisip ko, ano pa bang mas papahalagahan natin? Na kung pagbibigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon at tayo ay pagpalain habang nandito tayo sa ibabaw ng lupa. Parang hindi ko makita yung prinsipyo na hindi natin mapaglaanan yung para sa gawain ng Diyos. Yung sa akin, ako mga kapatid, bilang pastor ninyo sa dakong ito, yun yung isang bagay. Para sa akin, natuklasan ko at ipinapatotoo ko sa inyo. And yan din, alam ko, ang karamihan ng puso natin dito sa Capstone Believers Family. Na ang totoong kagalakan, ang totoong kaligayahan, amen, ay nasa presensya ng ating Panginoon. Nasa Kanyang gawain. There's no other way where we can achieve real happiness and joy, mga kapatid. Kahit na nandito tayo sa ibabaw ng lupa, na magkaroon tayo ng katiyakan ng buhay natin ay para sa ating Panginoon. Amen? So, ngayong gabi, babasahin natin yung buong bahagi ng Ephesian Church Age, yung mensahe sa Ephesian Church, kasi ito po ay somehow a conclusion of what we have already discussed, no? Kaya pang-7 bahagi po ito, no? Sa Revelation chapter 2, 1 hanggang 7, sabi dito, "Unto the angel of the church of Ephesus write, These things saith he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars, and hast borne, and hast patience, and for my name's sake hast labored, and hast not fainted. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and I will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God." Ang Diyos ang magpala, ang magdagdag ng biyaya sa Kanyang mga salita. Yumuko po tayo sandali at manalangin. Dakilang Diyos, Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat, at sa gabing ito, Ikaw po ang aming pinagkakatiwalaan. Sa iyo kami umaasa, nananampalataya, Panginoon, dahil tanging kapahayagan mo lamang ang nagbibigay ng lakas ng loob sa amin
upang makapagpatuloy na lumakad sa mundong ito habang nag-aabang kami sa iyong pisikal na pagdating. At ang nagbibigay ng kaaliwan sa amin, Panginoon, of course, ang iyong presensya, ang iyong banal na Espiritu, at ang kapahayagan, Lord, na nagmumula sa iyong salita na nabubunyag sa amin, Panginoon, ang mga bagay na dating lihim at iyong inilalantad sa aming kalagitnaan. At nawa makita namin, bagamat ito ay kasaysayan, Panginoon, but history always repeats itself. At ang mga Espiritu, Lord, na nagpasimula noon pa man, ay siya pa ring Espiritu na naririto sa ibabaw ng lupa. At ang mga bagay na nagiging hamon sa amin hanggang sa panahon na ito, Lord God, ay hindi magiging dahilan para kami maging talunan at lumakad kami, Lord Jesus, sa mundong ito habang nag-aabang kami sa iyo ng may kalakasan at patuloy na inspirasyon, Panginoon, as we commit everything into your mighty hands in Jesus Christ's wonderful name. Everybody say amen tonight. Amen. God bless you. Mari na kayong maupo. Amen. Ang pagpapala ng Diyos ay sumating lahat. Amen. We're so glad kasama natin si Pastor Lito muli ngayong gabi. Maganda rin po yung gawain na nangyari doon sa monumento nung nakaraang Sabado. At nagpaplano po kami na masundan ito, Lord willing, no, sa lalong madaling panahon. Bawasan mo nga yung ano yan, kiniginawa ko. Amen. Gawin mong baka ako'y sipon na naman. Nangyari. Kaya yatang gumana. Okay na. Sige. Okay, so this is the conclusion of the Ephesian Church Age. Wala. Sundan nyo na lang ako. Okay. So, conclusion in the sense na i-summary ito, no? Magiging summary ito ng ating pag-aaral, mga kapatid, sa gabing ito. And so doon sa mga naunang tinalakay natin mula sa ating Panginoon na siya yung may hawak ng pitong nandoon sa kanyang kanang kamay, yung pitong bituin, at siya ay lumalakad sa gitna ng pitong kandilerong ginto. In other words, ang Panginoon ang siyang humahawak, no? Kaya yung pitong bituin ay nasa kanyang kanang kamay. Ito ay sumisimbolo na personally siya ang pumili. Out of the many stars, ay yung pito na yon ay bukod tangi na ang Panginoon siya ang pumili at siya ang nag-iingat at siya ang nagbibigay ng instruction. Kaya yung mensahe ng pitong mensahero, mga kapatid, sa bawat panahon, ay hindi nila sariling mensahe, kundi ito ay mensahe ng Diyos na ipinagkaloob sa kanila. So maliwanag na ang ating Panginoon sa panahon, doon pa man sa unang panahon ng Iglesia, doon sa Ephesian Church Age, na makikita natin merong dalawang uri ng Espiritu na presente, mga kapatid. And so God is exposing the spirit of evil on one side at ini-encourage naman niya yung spirito ng mga nanandoon sa mga banal. So ito ay kung paanong yung binhi doon sa bukid, no? Doon sa parang na iisang bukid yun, pero merong dalawang binhi na naihasik at ito ay pareho itong tumubo. So doon sa parable na yun, mga kapatid, ng wheat and tares, ay makikita natin
yung dalawang espiritu rin na naririto sa loob ng tinatawag na Christian movement. Ang Antikristo ngayon, mga kapatid, sabi nila ang Antikristo daw ay ang komunista, ang Antikristo ay ang mga, yung iba, mga Muslim, or, hindi po yun totoo. Ang tunay na Antikristo ay nakadikit po siya sa katotohanan. Dahil ang paliwanag ng Biblia, ang example ng Biblia ay yung lobo na nagbibihis tupa. Sa labas ay mistulang tupa, pero sa loob ay maninilang lobo. Ibig sabihin, siya ay nagpapanggap na banal, no? Hindi yan yung China, no? Hindi yan yung mga Arabo, hindi po 'yun. Ang Antikristo ay kumikilos sa loob ng tinatawag na iglesia, no? Sa loob ng dito siya kasi doon pa lamang, mga kapatid, sa lumang tipan, doon pa lang sa langit, ay yung archangel na si Lucifer, ang intensyon niya ay masamba siya sa gitna ng kongregasyon ng Diyos. No? Sa gitna ng mga, ibig sabihin, yung mga taong nagpupuri sa Diyos, yun ang gusto niyang makuha. Hindi yung mga demonyo, hindi yung mga masasama. Hindi na siya interesado doon kasi kanyang-kanya na yun eh. Ang gusto niyang luklukan, mga kapatid, ang dulo yung end result ng ginagawa ni Satanas. Sa dulo nito, ang intensyon niya, siya ay masamba ng mga tunay na mananamba. Kaya nga siya nandadaya eh, di ba? Kaya sabi, yung espiritu na ito ng Antikristo, kung maaari lamang, ay dayain niya maski na yung mga hirang. Kung maaari. Di ba? Pero alam natin, hindi yan maaari, hindi yan uubra. Kasi ang mga tunay na anak ng Diyos, meron silang discernment. Okay? Alam nila ang nangyayari. Dahil meron tayong instruction mula sa ating Panginoon. So ngayon, in that sense, mga kapatid, when we talk about the Antichrist, kasi sa dulo nito, Antikristo rin naman ang pag-uusapan natin, di ba? Yung paano itong nag-grow. Pero mahalaga itong church ng Ephesus kasi dito nagsimula. No? Yung church of Ephesus ay miniature representation ng kung ano yung nangyari doon sa Genesis. Kasi ang Ephesus, ang unang church, di ba? Ang Genesis naman, doon naman nagpasimula din yung kasalanan. So, ganun ang makikita natin. Kaya, dito sa Church of Ephesus, mga kapatid, ay makikita natin na nagpasimula na ang iglesia, ang espiritu, na nagpasimulang mandaya, nagumpisang mag-impersonate, nandoon na sa loob. Yung espiritu ng Nicolaita, nasa loob na ng Kristyanismo na tinatawag, yung Christian movement. Okay? So, yung dalawang verses, sa verses 4 and 5, yan yung ating pagtutuunan ng pansin ngayong gabi dahil nung nakaraan ay inuna nating pag-usapan, no, sa part 6, yung reward doon sa mga mananagumpay. At ito ay sila ay kumain, makinabang sila doon sa punong kahoy ng buhay. And we found out doon sa huli nating pag-aaral na yung punong kahoy ng buhay, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya doon sa Genesis ay merong 2 puno doon, at yung 2 puno, mga kapatid, ay hindi sila mga literal na puno. But they are source of something. Yung isa ay source of life, yung isa naman ay source of death. No? So,
ngayon ay pupuntahan natin yung pinakapuso nitong Ephesian Church Age. Sa verse 4, ang sabi dito, "Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love." No? Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. "And remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent." So merong warning, merong babala ng Panginoon. Sabi niya, meron siyang bagay na hindi niya nagustuhan dahil iniwanan ng iglesia ang kanyang unang pag-ibig. Now, ang iglesia ay kinakatawan ng babae. Kung paanong yung babae doon sa Book of Genesis ay humiwalay siya. Ibig sabihin, dumistansya siya doon kay Adan, doon sa lalaki. No? Nagkaroon sila ng yung social distancing pala, nag-umpisa na pala doon. So, nung dumistansya mga kapatid, si babae, o later on ay tinawag na si Eva, mga kapatid, ay meron na siyang ibang pinakinggan. Merong, tandaan nyo, ang instruction ng Diyos ay direktang binibigay niya sa lalaki, hindi sa babae. Di ba? Kaya ang direct na creation ng Panginoon, ang directly tumatanggap ng instruction, ng kapahayagan, ay walang iba kundi si Adan. At dahil byproduct yung babae, ganun din naman mga kapatid, na kung paanong ang Panginoon, nagbibigay din siya ng instruction sa angel muna bago sa church. So yung mensahe ay pinapadaloy ng Panginoon mula sa kanyang mensahero, at ang mensahero, ito ang magbababa ng ebanghelyo, ng mensahe doon sa church. So ganun din mga kapatid, ang Panginoon ay naglalagay siya ng manggagawa. Of course, meron tayong fivefold ministry. At sa local assembly ay merong inilalagay ang Panginoon ang naglalagay kasi siya nga ang pumipili, di ba? At siyang naglalagay ng kanyang lingkod upang pamahalaan ang kanyang iglesia. At ang iglesia, mga kapatid, hindi yung building, hindi yung organisasyon, kundi yung mga mananampalataya. Ito yung mga kalipunan ng mga mananampalataya. So we don't look on serving the Lord na tayo ay nakadepende sa ating organisasyon, na dahil tayo ay membro at tayo ay nasabing mga end-time message believers, hindi yun ang ating batayan. Hindi din yun ang batayan ng Panginoon. Ang tunay na batayan ng ating Panginoon ay yung establisadong relasyon natin sa Kanya, na siya ang ating Panginoon, siya yung pinakilalang bridegroom, mga kapatid, ng mensahero mula doon sa unang panahon. Sabi ni Pablo, I have espoused you to one husband. No? So, noon pa man si Pablo bilang unang lingkod, unang manggagawa ng Panginoon, ay ito na ang gusto niyang ipakilala. Kaya naniniwala po tayo na si Pablo, siya ang mensahero doon sa panahon ng Efeso, mga kapatid. At tingnan natin, may tatlong bagay na batayan kung bakit si Pablo ang siyang mensahero. Una, sabi ng prophet, first of all, Paul was absolutely true to the word. He never deviated from it, no matter what the cost. So ito ang unang pamantayan, mga kapatid, ng isang tunay na lingkod ng Diyos. Hindi niya ikukompromiso ang salita ng Diyos. Dahil lamang sa konting pabor at dahil sa kanyang, dahil sa posisyon, mga kapatid. In fact, si Pablo ay may maganda sanang posisyon sa denomination during his time. Pero dahil personal na nahayag sa kanya ang salita, at dahil yung puso ni Pablo ay tama, no? Si Pablo ay nag-aral sa paaralan ni Gamaliel dahil gusto niyang mapalapit sa Panginoon, gusto niyang maglingkod sa Diyos, at ang Panginoon ay inihanda talaga si Pablo
para maging isang lingkod niya for that generation. At siguro dahil nga siya ay merong calling, minsan pagka ang tao merong calling, gumawa ng paraan to si Paul. Nag-enroll siya kay Gamaliel. Dahil iniisip niya, paham itong si Gamaliel at seryoso siyang nag-aral, kaya number 1 na estudyante ni Gamaliel si Paul eh. So that was his own way. Kaya natuto siya sa paaralin ni Gamaliel, natuto siya sa kautusan. Pero yung mga bagay na natutunan niya ay naging laban doon sa panuntunan ng Diyos. Dahil yung mga tunay na Kristiyano, kagaya ni Stephen na puspos ng Espiritu Santo, ay pinahintulutan ni Pablo o ni Saulo pa siya nung una na mamatay. Kaya nga si Stephen ang kauna-unahang martir pagkatapos na bumuhos ang banal na Espiritu sa mga banal. So nakita nyo, bumuhos yung Espiritu Santo pero si Pablo wala doon. Di ba? At on the other end naman, mga kapatid, itong si Pablo ay nagpapakadalubhasa sa kautusan dahil alam niya na ito ay salita ng Diyos. Ito ay banal na nakamulatan niya during that time. Mataas ang pagkilala niya, paghanga niya sa mga saserdote, sa mga pariseyo, sa pananampalatayang Judaismo, mga kapatid. Mataas ang pagkilala dito ni Paul. But that was not the way na gusto ng Panginoon sa panahon na yon. Kaya lihis siya, di ba? Wala siya doon sa tamang lugar. Bagamat tama yung puso niya, tama yung intensyon niya, pero wala siya sa tamang lugar. Gumawa siya ng sarili niyang, yung paraan niya na iniisip niya na mapalapit siya sa Diyos at mapaglingkuran niya ang Panginoon. Amen? Yun ay sa sarili niyang pasya. But later on, dahil siya talaga ay inihanda ng Panginoon. So yun ang sabi ni Lord, di ba? Si Pablo ay isang inihandang sisidlan para sa ating Panginoon. So hindi nagbago yun. Hindi nagbago yung pananaw ng Diyos. Kasi bago pa itatagang sanlibutan, nakita na ni Pablo, si Pablo ay inihanda na ng Diyos para sa isang gampanin. Pero nakita natin na ang tao pala, maski na pinili siya ng Panginoon, bago pa itatagang sanlibutan, at siya talaga'y tutupad. Ang tao pala, kagaya ni Pablo, ay pwede siyang gumawa ng sarili niyang kaparaanan dahil meron siyang nararamdamang calling. Meron siyang nararamdamang ministry. At gumawa siya ng paraan sa sarili niyang kaparaanan, kaya nag-enroll siya at lahat na. Ako niyo ibig sabihin? Kaya marami akong nakikita ang mga tao, mga kapatid, marami tayong mga kaibigan, they're also in the denomination, mga ministro, at pag tiningnan mo talaga yung desire nila na makapaglingkod sa Diyos, yung sinseridad nila, hindi mo po yan matatawaran. Amen? At yung kanilang mga tinuturuan, mga kapatid, ay naipapasa din nila yung passion, yung desire, yung kanilang mga magagandang mga plano at lahat na. Amen? Andito si Pastor Lito and he can attest to it. No? Nagtatanong nga kami sa kanila nung isipin ninyo, wala silang building, wala silang, by the way, nagpe-pray po tayo no, na mabili nila yung property para doon nila maitayo yung kanilang church. No? Pero, magkanong renta nyo doon, Pastor Lito? 30,000 plus, walang tubig, walang kuryente. Yung building. In other words, more or less, nasa 40,000 ang kanilang expenses. Maski na pandemic, sige nga. Di ba? Tayo walang ganyang responsibilidad. Di ba? Pero, ang sinasabi natin, mga kapatid, ang mga tao, they have the desire. Pagka merong desire,
Di ba? Pagka merong passion, merong gustong gawin, at yung ginagawa nila ay para sa ating Panginoon. Kaya nga ako, nakikita ko, inonor din ng Diyos yung kanilang desire, yung passion nila. Kaya nakita rin ni Pastor Lito yung mensahe. At ngayon ay hindi siya nag-aatubili, hindi siya nagdadalawang isip, mga kapatid, na anyayan ang inyong lingkod doon sa kanilang rank at maipresent ng husto itong mensahe doon sa kanilang mga workers. Amen. So nakita natin, no? So ngayon, ang sinasabi ko, si Pablo, siya'y inihanda ng Panginoon, pero ginawa niya yung sarili niyang paraan, wala sa sakdal na kalooban ng Diyos. Pero dahil siya talaga ay pinili ng Panginoon, along the way, di ba? Along the way, nakasalubong niya yung liwanag. At yung liwanag na yun, mga kapatid, ang nagtuwid, ang nagtama sa kanya, but there were consequences that he had to pass through. Nabulag siya sa panandali. At pagkatapos ay kailangan niyang lumayo at nang sa ganun, yung mga bagay na natutunan niya na hindi ayon doon sa prinsipyo ng ating Panginoon ay mawala sa kanya at magpasimula siyang muli. So, ibig sabihin, ang nakita ko dito, mga kapatid, una, ang Panginoon, yung sinasabi ng prophet na hindi siya Indian giver, nangyari yun kay Paul. Dahil siya talaga'y pinili ng Panginoon, pero hinayaan din ng Panginoon na si Pablo gawin niya yung sarili niyang kaparaanan. Pero nung oras na niya, hindi rin pinalampas ng ating Panginoon. Sinalubong niya si Pablo on his way to Damascus at para manghuli ng mga Kristiyano, mga kapatid. At nasalubong niya yung liwanag at yun, walang iba nagpakilala na ito ay ang Panginoong Jesus. And that changed the ministry of Paul. Kaya, nandito, mga kapatid, si Pablo ang lumapat, mga kapatid, doon sa plano ng ating Panginoon, no? Another example, nung mawala si Judas mula doon sa 12 alagad ng ating Panginoon, di ba? Nagmadali din yung 11. Kailangan mapalitan yung isa. Ang ginawa nila, meron pang ibang mga kalalakihan, nagbunutan na sila. Kaya nga, napili nila si Matias. Di ba? So, napili nila, mga kapatid, but eventually, siya ay pinili ng mga apostol. Pero hindi siya ang inihanda ng Diyos doon sa posisyon na yon. Ang sabi ng prophet, mga kapatid, it must be Paul. Kaya, si Pablo, at hindi si Matias yung pang-12, si Pablo yung pang-12. Siya yung nag-occupy. So nakita natin, mga kapatid, na kapag ang tao nagmadali, bagamat tama yung kanyang intensyon at tama yung sinseridad ay nandoon, pero hindi nasasapul yung sakdal na kalooban ng Diyos kasi wrong yung timing . Wala yung timing. Sarili nilang prinsipyo, sarili nilang kaparaanan. But Brother Branham said, kung nag-antay lang sila, si Pablo ang lapat doon sa posisyon na yun. Amen? So, kaya ngayon, siya ang mensahero, mga kapatid, sa unang kapanahunan ng iglesia, sa unang, dahil, mga kapatid, sa kanyang paninindigan sa salita ng Diyos. At anong turo ni Pablo, di ba? Sabi niya sa Galatians 1:8-9, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. So ito yung hindi nagbagong panuntunan ni Pablo at hanggang sa ngayon, tinitindigan po natin yan. Kaya nga tayo ay naibalik sa orihinal na katuruan ng mga apostol dahil kinonsider natin na ang mga talatang ito ay tumitindig pa rin hanggang sa ngayon. So pangalawa, mga kapatid, so secondly, sabi dito sa paragraph 2, page 75, secondly, his ministry was in the power of the Spirit
thereby demonstrating the spoken and written word. Ang ginamit na scripture ng prophet, sabi niya sa 1 Corinthians chapter 2, 1-5, and I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. Ang tanong, si Pablo ba ay hindi mahusay magsalita? Mahusay na preacher si Paul. Dahil hinasa siya ng husto ni Gamaliel. Kaya sa sarili niyang kakayanan, mahusay talaga siyang manalita, di ba? Dahil sabi niya sa ibang pagkakataon, ako'y pariseyo ng mga pariseyo. Kaya sabihin, hindi basta-basta dekalibre itong si Pablo kung ang standard ay sa standard ng organization, ng denomination, ng seminaryo, mga kapatid. Pero sa pangungusap niya dito, si Pablo sabi niya, I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. In other words, sinasabi ni Pablo, nung ako ay makisama sa inyo, o nung ako'y makasama ninyo, hindi dahil ako'y mahusay, hindi dahil sa aking pinag-aralan, kundi sa patotoo ng Diyos. So yung mga dati niyang natutunan, mga kapatid, ay iwinaksi niya ito upang nang sa ganon matupad niya ang kalooban ng ating Panginoon. Patuloy, for I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. Ito mahirap gawin ng mga taong aral yung sabihin nila na wala silang alam. Di ba? Pero si Pablo sabi niya, I determined not to know anything among you. Pero ang dami ko ding narinig na mga iba, matataas na din ang kanilang posisyon. Mataas ang kanilang aral, mga theologian, mga obispo, mga kapatid, sa iba, mga profesor sa mga Bible schools. Pero kapag sila po ay nakikinig ng message presentation sa mga exposition na ginagawa ng yung lingkod at ng iba pang mga manggagawa na nagsusulong ng ganitong mga exposition, mga kapatid, hindi minsan o ilang ulit na naririnig ko na sinasabi ng mga aral na mga manggagawa at nasasabi nila, ang tagal ko na sa Bible school. Ang dami ko ng kurso, ang dami ko ng mga, ang tawag dito, seminar na nadaluhan o mga kurso na natapos. Pero ngayon ko lang narinig o nakita na naipresent ang Book of Revelation the way it is presented. Alam niyo kung bakit? Hindi yung tao Hindi doon sa taong nagtuturo, mga kapatid, hindi para kunin natin yung kalwalhatian, kundi yung authority, mga kapatid, ay yung authority ng salita ng Diyos. Di ba? Hindi yung otoridad ng tao, kundi yung salita mismo, mga kapatid. Yung mensahe na taglay natin, yung mensahe na ating ibinabahagi, ito ang nagsiset ng atmosphere, ito yung nagpapababa doon sa mga tao. They speak, mga kapatid, and humble themselves, hindi dahil sa kung sinong nakatayo, kung hindi dahil doon sa salitang naririnig nila. Amen? Kaya sabi, ito si Pablo, sabi niya, I determined not to know anything among you, save Jesus Christ and Him crucified. And I was with you in weakness and in fear and in much trembling. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit of power, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Amen. Mga kapatid, sa maraming mga pagkakataon, katulad ng patutuon ng ating kapatid,
Amen. Sabi niya, pinikit na lang niya yung mata niya nung nakita niya na yung puno at hindi na talaga nila maiiwasan, mga kapatid. Pero sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, hallelujah, ay binalot sila ng proteksyon ng Diyos. Hallelujah. Ito ay sa pamamagitan, demonstration of the power of God. Amen. Ilang beses na ba, ilang pagkakataon, mga kapatid, na sa ating mga prayer meeting, sa pagluhod natin sa ating Panginoon, pagtaas natin ng ating mga kamay. Hallelujah. Ilang karamdaman na ba ang pinatunayan ng ating Panginoon na may kakayanan siya hanggang sa ngayon, mga kapatid. Hindi lang mga healing sa karamdamang pisikal, maging sa mga pag-iisip, mga depression, discouragement, mga kapatid, na tayo ay iniangat, iniahon tayo ng ating Panginoon. Pinatunayan niya na siya ay buhay sa ating kalagitnaan, mga kapatid. Hallelujah! Sa hinaba-haba ng papanahon, probably yung last quarter o yung 2 quarters na dumating, pero kung babalikan natin yung 6 na buwan hanggang sa nagumpisa yung lockdown, ang hirap ng buhay, di ba? Yung mga may savings, naubos na yung savings nila. Sino bang yung ultimo nga yung mga artista, ang dami mong nakikita, nag-iiyakan at lahat na dahil nabenta na nila yung kanilang mga properties at hindi sila naging handa sa pagkakataon na ito at nasanay sila dun sa kanilang standard of living at hindi nila inisip na ito'y magtatagal. Inisip na 1, 2, 3 buwan lang, pero inabot na ng mahigit 1 taon, mga kapatid. Hallelujah! Pero gagarantiyan ko sa inyo, mga kapatid, dito sa Capstone Believers Family, hindi tayo pinagkulang ng ating Panginoon. Amen? So, anong tawag doon? Demonstration of the Spirit and power dahil sa pananampalataya. At ito sabi niya, hindi lamang sa magandang pananalita, mga kapatid. At kaya dumating ang ministry ng prophet, hindi lang basta ito dumating, pero pinatunayan ito, mga kapatid, sa pamamagitan ng signs and wonders. Amen. Yung mga tanda at kababalaghan, mga kapatid, ay pinatunayan ng ating Panginoon na nangyari. Amen. Na mismong ang mga mangangaral sa panahon ng prophet, sina Tommy Osborne, ay nagpapatotoo. Maging dun sa burol ng ating kapatid ay pinatunayan niya. Sabi niya, I have witnessed, amen, na I'm just rephrasing it, pero sabi niya doon sa pagpapatotoo niya na nasaksihan niya ng ministry ng ating kapatid that once again, amen, lumakad ang ating Panginoong Hesukristo dito sa ibabaw ng lupa. Hindi dahil si Brother Branham ay ang Panginoong Hesukristo mismo, kundi yung spirit and power ay muling nagmanifest in this generation. So there is a demonstration of power. At yan ang ating pinangahawakan, mga kapatid. At naalala ko nung si Pablo, ganun din. Naalala nyo nung siya'y nangaral ng mahabang oras. Ilang oras na siya'y nangaral. Tapos merong nakatulog, nahulog doon sa kanyang kinalalagyan. Pero siya po ay binuhay ng kapangyarihan ng ating Panginoon. No? At pangatlo, mga kapatid, na itong si Paul, amen, ay makikita natin, una, hindi niya kinumpromiso ang salita ng Diyos. Pangalawa, nakita ang manifestasyon, mga kapatid, ng kapangyarihan ng Diyos sa ministry ni Paul. At yan po'y nakita din sa ministry ng ating kapatid. Yung signs and wonders ay nagmanifest din. And the prophet never deviated also sa salita ng Diyos. Kahit tinalikuran siya ng mga sumusuporta sa kanya, iniwanan siya ng mga denominations, ang full gospel businessmen, mga kapatid, amen, ay tinalikuran na siya dahil hindi nila matanggap yung mga bagay na ipinapangaral ng propeta. Gusto lang nila ay mamanalangin lang siya sa may mga sakit, mag-discern, mga kapatid, amen. But they're not interested in the word. Pero ang prophet, nanindigan po siya dahil meron siyang mensahe. Amen. At pangatlo, thirdly, he had the evident fruit of his God-given ministry. So merong patotoo, no? Merong katunayan, yung bunga ng kanyang ministeryo, mga kapatid. At yung
yung appearing, mga kapatid, ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang propeta, yung manifestation ng kanyang ministry, ay bunga po ito, pagpapatunay ito, mga kapatid, vindikasyon, no? Yung tinatawag nating vindication. And that's why, sa unang panahon, naalala ko yung si Brother Branham nung siya ay nandoon beyond the curtain of time. At nakita niya yung mga tao doon. At nakilala niya, nagpakilala sa kanya, as I wanted to say, yung isa doon ay yung anak niya, di ba? Namatay 9 months. Yung isang matanda, sabi 90 years old nung inakay niya sa ating Panginoon. Amen. Pero sila ay mga bata nung nandoon, dalaga, mga binata, mga kapatid, no? Pero meron siyang tinanong doon. Nasabi niya, ihaharap niya yung kanyang mga converts pagdating ng araw, pagharap sa ating Panginoon. Nasabi niya, si Pablo ba ay ganun din? Si Pablo ba ay gagawin din ang bagay na yon? Amen. At ang sabi, oo. Amen. At ang sabi niya mga kapatid, well, I preach what Paul preached. At sabay-sabay yung mga taong nandoon, amen, and that he had seen and said, we're resting on that. Amen. So, nagtitiyak o lumalapat yung pangangaral, mga kapatid, ng unang mensahero at saka yung ikapitong mensahero. Walang iba kung hindi ang ating kapatid. Kaya nga, yung mensahe ni Brother Branham ay message of restoration. Dahil yung original teaching ni Paul at ng iba pang mga apostol, at sabi ni Jude sa verse 3, sabi niya, ipaglaban ninyong mainam ang pananampalatayang ito na minsan nang ipinaglaban ng mga banal. Contending for the faith which once delivered unto the saints. Yung original teachings ng mga apostles. Amen? Ito ay nawala. Pero ito ay isinauli, amen, sa ating panahon, mga kapatid. At dyan po tayo pupunta sa our conclusion, mga kapatid, dahil makikita natin na yung panahon ng Efeso, ito yung nag-set ng momentum para nang sa ganon, yung iglesia ay umabot, kaya nga sa kalagitnaan ng church ages, sa panahon ng Thyatira, ay merong Jezebel na lumitaw. Di ba? Tingnan natin sa panahon ng ni Paul, dito sa Acts chapter 19, tingnan natin, Acts chapter 19, 24 hanggang 28. Acts 19, ayan. Sa verse 24. For a certain man named Demetrius, a silversmith which made silver shrines for Diana, brought no small gain unto the craftsmen, whom he called together with the workmen of like occupation, and said, Sirs, you know that by this craft we have our wealth. So merong isang panday, no? Nung panahon na yan, ang pangalan ay si Demetrio at marami siyang mga kasamahan na ito din ang kanilang pinagkakakitaan at meron silang itinindig na isang napakalaking rebulto ng babae, amen, at tinawag nila itong si Diana. At verse 26, moreover, ye see and hear that not alone at Ephesus, but almost throughout all Asia, this Paul had persuaded and turned away much people, saying that they be no gods which are made with hands. So in other words, yung monumento na yon, yung rebulto na yon ni Diana na kanilang itinindig at hinubugan nila, mga kapatid, pinanday nila ito, may mga sumasamba dito. At ito'y rebulto ng isang babae at saan? Doon sa Ephesus. At doon pa lang sa panahon na yon, ito ay sinaway na ni Pablo. Sabi niya, ang Diyos ay hindi gawa ng mga kamay.
So sabi, moreover, ye see and hear that not alone at Ephesus, but almost throughout all Asia, this Paul hath persuaded and turned away from people, saying that they be no God which are made with hands. So doon sa panahon ni Pablo, doon sa Ephesus at sa iba pang lugar ng Asia, kasi ang mga iglesia na ito na pinili ay nasa palibot sila ng Asia, mga kapatid. So, nakita natin na yung ministry ni Paul, nag-umpisa na siyang manaway doon sa Ephesus at sa iba pang dako ng Asia Minor kung saan naroon ang iba pang mga iglesia na kanyang na-pioneer, mga kapatid. So this spirit was already in that land, in that place called Ephesus, at sa iba pang panig ng Asia Minor. At ang mensahero ng Diyos ay nagsimula ng sawayin ang bagay na ito. Sabi sa verse 27, so that not only this our crop is in danger to be set at naught. Sabi yan, mawawalan na kami ng pagkakakitaan. But also that the temple of the great goddess Diana should be despised, and her magnificence should be destroyed, whom all Asia and the world worship. Kami hindi lang kami mawawalan ng pagkakakitaan. Ang problema nito, amen, yung ganda na ipapamalas, na ipapakita sa pamamagitan ng dakilang goddess na ito na si Diana. Masisira na ito, mawawasak na ito, mawawalan na ng impluensya ang Diyos-Diyosa na si Diana. So meron na pala, during that time, buhay pa si Pablo, meron na palang parang Statue of Liberty, kung i-imagine natin. Meron na palang malaking ribulto na itinirik, mga kapatid, at ipinangalan ito kay Diana. At nag-umpisa na yung women worship doon sa panahon na yun. At ang sabi dito, Diana should be despised, and her magnificence should be destroyed, whom all Asia and the world worship her. So meron na palang women worship during that time. Ang babae, mga kapatid, ay nire-represent nito ang iglesia. So ibig sabihin, yung espiritu na ito ni Diana ay nagpasimula na noon pa man at ito ay magpapatuloy hanggang sa darating na panahon. Kaya pala, merong Jezebel na lumitaw. At sino si Jezebel? Amen? Isang malaking iglesia. Di ba? So now, maimpluwensya, mga kapatid. Pero ito ay winawasak ni Pablo noon pa man. At hanggang ngayon, winawasak pa rin yan ng spirit and power of Elijah until now. Now, verse 28. And when they heard this saying, they were full of wrath and cried out, saying, great is Diana of the Ephesians. Amen. So meron na pala. Kaya ngayon, ang akala ng maraming mga nananambahan, akala nila ito ay ang mahal na birhen. Ito po yan si Diana na isinulong nila. Nakita ninyo yung espiritu ng mga tao? Nagsigawan sila, in-expose ito ni Paul. Sabi niya, itong Pablo na ito na mangangaral, abay, kung anong ipinangaral na ang Diyos ay hindi gawa ng mga kamay. Kaya masisira ang impluensya ni goddess na Diana, Diyosa ng kagandahan. Amen. Pero sa kabila nito, ang hiyaw pa rin nila. And when they heard these sayings, they were full of wrath and cried out, saying, great is Diana of the Ephesians. Amen. So ito pala yun. Dito yung nagsimula, mga kapatid, na
itong tinatawag nila at kanilang dinadasalan na Aba, Ginoong Maria, di ba? Dito doon nag-umpisa pa yan, doon sa Ephesians, sa Asia, sa iba't ibang panig ng Asia. Marami na palang rebulto nito ng babaeng ito, si Diana pala. Kaya nung dumating ngayon, nung 325 AD, na nag-umpisa na nilang ma-introduce ang lahat ng mga bagay, na yung mga pagano ay nagsama, at saka yung mga nadayang Kristiyano, pinaghalo-halo nila to. Kaya pinalitan lang nila. O sige, meron kayong Maria, di ba? Ito naman yung rebulto, si Diana. O kaya akala nila, si Maria yung kanilang, in the first place, mali pa din. Dahil hindi mo naman pwedeng luhuran, hindi mo pwedeng lapitan ang kapwa-tao, mga kapatid. Dahil maging si Maria ay nangailangan din ito ng kaligtasan. Yun lang, siyempre, she was a separated woman among many women dahil pinili din siyang vessel para magdala ng salita, no? At ipagbuntis niya ito at iluwal niya, and she remained virgin hanggang sa ipanganak niya ang ating Panginoon. Pero afterwards, hindi na po, di ba? So, eto yon, no? Pinalitan lang nila ng Maria eventually, but it is actually Diana of the Ephesians. Okay? So, kaya ganyan mga kapatid, ang sinasabi natin dito, yung isang bagay na mali, at kapag ang isang mangangaral nakita ang bagay nito, sasawayin niya yan eh. Diba? Re-rebuke niya kasi hindi niya iko-kompromiso ang salita ng Panginoon. Nanatili si Pablo na hindi dapat sambahin at hindi dapat gumawa ng rebulto at sambahin at ibigay yung pananambahan para sa kung kanino na gawa lamang ng tao, mga kapatid. Noon pa man yan, no? Ayaw na yan ng ating Panginoon. Nire-rebuke na yan ni Paul. Pero yan po ay nagpatuloy dahil may mga taong nanghawakan. Now, ibabalik din natin, no? Ganyan din naman, when was that? The other Sunday, we spoke about the prophet, no? Na ang prophet, kailangan mailagay din natin siya sa tama niyang kalagyan, no? Dahil siya ay tao din, bilang tao, kagaya rin natin si Brother Branham, nagkakamali din yan. Diba? May mga pagkakataon na siya mismo ay nadi-discourage din. Kaya lang nga, pinapalakas siya ng ating Panginoon. Diba? Na-challenge din siya nung kanyang kabataan. Na-challenge siya na dahil tinatawag siyang sisi, o pag sinawing sisi, baklain yan eh, no? Dahil hindi siya umiinom, hindi siya naninigarilyo. Dahil nga doon, na-challenge din siya. Para patunayan niya din na siya'y lalaki. Nag-attempt din siya di ba? Pero ibig sabihin, sa puso niya, ando doon na yung attempt, di ba? Pero, siyempre, nangingi siya ng tawad when he realized that. So, nandoon yung pagiging tao niya, nandoon pa rin. And we have to place him in his rightful position. Kaya, pero, kapag siya ay nangaral na, at pagkatapos ang sinasabi niya ay, ito ang sabi ng ating Panginoon, then you cannot break it, no? So, yun ay, makita natin, kaya ang propeta, lagi po siyang nagpapaalala, nananaway at lahat na. Pero, may mga hindi tatanggap ng saway. And that spirit, mga kapatid, maging dito sa message, that spirit lingers on until now. Kung maalala nyo dun sa message ng prophet, yung bruised serpent sa mga nagbabasa, ay ibinalita ng isa sa kanyang mga anak na nabalitaan na merong mga tao na nagbabautismo na sa pangalan ni Brother Branham. No? At si Brother Branham ay nagsabi, hindi nyo dapat gawin yan. Sabi niya, you are making me an antichrist if you do it. So, sinaway niya yung espiritu na yun. Nung panahon niya. In fact, tumigil pa si Brother Branham. Sabi niya, kung ganito rin lang ang mangyayari sa ministry at masasadlak lang yung mga tao sa fanatisismo at ilalagay siya sa isang kalagayan na hindi siya nararapat,
Sabi niya, mas maigi pang tumigil na ako sa ministry. Biruin mo yun Para lang hindi mangyari yun. Siya mismo gustong tumigil sa ministry. Amen. But of course, ibinalik siya ng ating Panginoon. So, bahagya, tumigil yun. Pero alam niyo ba, hanggang sa ngayon, nandiyan pa rin. Dito, sa circle ng message. And it's a spirit. It's a spirit. No, I know for a fact, no, may mga bansa na talagang dinadala nila yung mga tao at hawak-hawak nila yung picture ng ating kapatid na merong pillar of fire at pagkatapos ay I received a booklet, no? I received a booklet na nagtuturo talaga that eventually in that booklet, I have seen, na-shock ako mga kapatid, na ang pinakatema nung booklet na yon, it come from India, sasabihin ko na ito ay nakalagay doon mga kapatid, na ang tamang bautismo, hindi na yung baptism in the name of the Lord Jesus Christ, but the right baptism nowadays in the end time is baptism in the name of the Lord Branham Christ. Ang katwiran nila, sinawayan ni Brother Branham nung una kasi very humble si Brother Branham. Pero ang totoo, siya talaga. Amen? Pero mga kapatid, ito yung mga bagay na nakita natin, merong mga extremes sa ating panahon that without discernment ay mawawala din tayo sa linya. Pero di ba tayo nagpapasalamat sa Panginoon na ipinakita niya sa atin yung middle of the road. Hindi tayo nasa extreme ng isang side at wala rin tayo doon sa extreme ng isang side. Amen. Ang Panginoon ay inilalagay tayo sa dapat lang nating kalagyan. And I believe if the prophet is still alive until now, i-rebuke niya pa rin yung ganyang spirit. Kaya sinasabi natin ito mga kapatid, dahil kung paanong si Pablo, sinaway niya yung espiritu na yun nung panahon na yun. Ang prophet, sinaway din niya ang espiritu na yan. It was the spirit na ginawa nilang Diyos-Diyosan, itong si Diana, at yung spirit na yan ay nagpatuloy and eventually, yan yung pinagtibay nila doon sa 325 AD at yan yung naging si Jezebel. And later on, hanggang sa ngayon, di ba? Yung babae ay lubhanang naging makapangyarihan. When did it start? Doon sa Ephesus. Lahat nag-start sa Ephesus. Kung paanong nag-umpisa din doon sa Genesis yung kasalanan. Amen. Dito naman sa Ephesus, nag-umpisa naman yung Nicolaitan spirit, nag-umpisa yung power ng mga kababaihan at lahat na that eventually naluklok talaga ito at nagkaroon ng matinding kapangyarihan. So, tingnan natin, nasaang panahon tayo ngayon, mga kapatid. Kaya, doon sa panahon, sabi ni Pablo, sinabi niya, hindi ko pinahintulutan ng isang babae ay magturo ni magkaroon man ng kapangyarihan over the man. Amen? Dahil, ang nung dahilan? Dahil yung babae ay nadaya, datapot ang lalaki na si Adan ay hindi nadaya. Amen. So that's the very reason. Kaya ngayon mga kapatid, tingnan natin that the conclusion of the Ephesian church age, dito nag-umpisa yung seed. Pero ngayon ay lubhang nag-manifest kung paanong nag-grow ang punong trigo, ang bride tree, ganun din nag-grow din ang denomination. Nag-grow din mga kapatid. At nagbunga na ito ng napakaraming mga anak at lahat na. Kaya yung Revelation chapter 19, nakita natin dito yung bride. Pero sa Revelation 17, ando doon naman yung mother of harlots. So, nasa na tayo ngayon sa panahon natin? Kaya tayo po ay dapat lalo tayong magpakaseryoso ngayon sa ating Panginoon. At lahat ng mga bagay na ito, amen, sinimulan lang doon sa Ephesus, pero ngayon, nasa dulo na tayo ng panahon na ang lahat ay namumunga na. At hindi lang ito namunga, lahat ngayon nahihinog na and it's ready for harvest. So ano sinasabi sa atin sa inyo ni Brother Danny, mga kapatid? Isa lang ang intention natin. Wala na tayong iniintay na panahon. Diba? Kumbaga sa
sinaing, iniinin mo na lang eh. Di ba? Iniinin na lang natin eh, mga kapatid eh. So, ganyan din yung panahon natin ngayon. Kaya huwag tayong panghinaan ng loob. Magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Lord. Amen. Kung meron man tayong mga challenges, meron mga hamon sa buhay natin, magpatuloy lang tayo kahit anong mangyari. Amen. On the other end naman, tayo pagpalain ng ating Panginoon, huwag nating kakaligtaan, no, na tayo ay may burden, tayo ay merong gampanin para sa ating Panginoon. At hindi ito upang puwersahin ang bawat isa sa atin. O, pinagpala kayo, dapat maging generous kayo at lahat na. Amen. Depende yan sa revelation ng tao eh, di ba? Depende yan sa revelation ng tao, mga kapatid. Pero, ang gusto ko lang sabihin, amen, ayaw natin na isang bagay pinagpapala ng ating Panginoon pagkatapos hindi tayo nagiging bahagi sa isang dakilang pagkilos ng ating Panginoon. Amen. So, ipag-pray po natin, magju-July na naman, no? So, June na ngayon at dalangin natin yung mga gawain doon sa San Jose ay matagal-tagal na rin na hindi po sila nabibisita. Yung gawain dito sa Payatas na napasimulan, amen, ay hindi na rin po natin pa nabibigyan ng panahon sa ngayon. Amen. Napakarami pong mga bagay na dapat nating gawin at ito ay matutupad lamang sa pamamagitan ng una, panalangin natin at yung pagtutulong-tulong natin para sa gawain ng Diyos. Amen. So ipag-pray nyo po yung tuloy-tuloy na plano namin, Pastor Lito, upang nasa ganun ay ma-share sa kanila ng lubusan yung mensahe sa abot ng ating makakayanan. At kung merong patuloy na binhi na naghihintay lang ng sikat ng araw, makukwiken po yan. Amen? So, magandang gabi po sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At nawa, nakita natin, amen, that the very purpose, amen, yung lahat ng mga bagay, parang Genesis yan at saka Revelation, di ba? Yung mga bagay na binhi doon sa Genesis ay naging mabunga na, ready for harvest sa sa Revelation. Ganun din naman dito sa Ephesian Church Age, pagdating sa Laodicea, lubos na yan na nahinog. Amen? So, loobin ng Panginoon, nagkaroon tayo ng pagkakataon, we will keep on discussing and we will move on to the Smyrna. Sabi ng Panginoon doon sa last verse na binasa natin, let me close with that verse dito sa Revelation, sa chapter 2, verse 5. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. So lagi ang Panginoon, nagbibigay siya ng warning for judgment, pero laging merong space for repentance. Di ba? Nagbigay ng babala si Pablo, huwag niyo sambahin yan. Ang Diyos ay hindi nasasamba sa pamamagitan ng mga gawa ng tao. Hindi pwedeng anyuan ng tao ang Diyos. Nagbigay ng babala ang Panginoon. Meron namang naniwala kay Paul, di ba? Pero meron talagang matitigas ang ulo. Na pagkatapos na isa-isay sa kanila ni Pablo, ay nanatili pa rin sila na great is Diana. Amen? At sinamba nila siya, mga kapatid. Tinuloy pa rin nila, pero may mga nasaway, pero meron pa rin mananatili. So, ganun din ang sinasabi ng ating Panginoon, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Amen? Kaya kung hindi ka magbabalik loob, hindi ka magbalik at kung saan ka nahulog at ikaw ay magbangon at ikaw ay magsisi, and do the first works. Amen? Kailangan mong gawin yung dati mong ginagawa. Dahil kung hindi mo gagawin yan, I will remove thy candlestick out of his place except thou repent. So, ito ay nasa dulo na ng church, ng first church. So, yung liwanag, mga kapatid, ay inalis talaga ng Panginoon dun sa Ephesian at ito ay nag-move na dun sa second church, which is Smyrna. So, nandoon na isang bagay. So, ano ibig sabihin? Yung mga nanatili, niyakap nila yung espiritu ng Nicolaita, nakulong sila doon sa Ephesian age. Pero, yung mga nakinig sa salita ng Panginoon, dinala nila
dinalan sila nung liwanag hanggang doon sa sumunod na age. So laging merong nagmo-move doon sa next age, mga kapatid. At sila yung dinala ng liwanag doon sa panahon ng Smyrna. So yun po yung mga bagay na susunod nating tatalakayin. At personally, ganun din ang ating Panginoon. Di ba? Isipin ninyo, nung unang panahon na pagkakataon na naramdaman natin ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Where we cried, we shout, meron tayong ibang bagay na naramdaman. At kaya nating i-testify na merong nangyari sa buhay natin. Na there was a swift change dun sa ating direksyon at masasabi natin, amen, naging iba ang takbo ng iyong paglilingkod sa ating Panginoon and at naramdam mo, there is no more turning back. Amen? Pero may mga pagkakataon, mga kapatid, na may mga nanlalamig, pinanghihinaan ng loob, at dahil sa mga bagay na pangyayari sa paligid, sa bansa, sa buong mundo, at sa mga personal na pangyayari sa ating mga buhay. Amen. Pwede ding itong mangyari personally. Amen. Naalala natin yung pangangaral tungkol kay David, di ba? Si David ay isa ng hari, bata siya, nagapi niya si Goliath. Amen. Napagtiisan niya si Haring Saul. Amen. Pero nung hari na siya ay nalibang siya. 'Di ba? Sa unang Samuel sa chapter 11 makikita natin, 'di ba? Na pagkatapos nung makikipaglaban ay nanatili siya, nag-relax siya ng konti. Ito yung spirit ng Ephesians, aimed at and relax. 'Di ba? Si David ay nagtagumpay nung siya'y paslit pa, siya yung inanoint para masusunod na hari. Amen. At wala niyang takot na hinarap ang higante na si Goliath. Amen. Mahaba ang naging pasensya niya kay Saul. Pinagtangkan yung kanyang buhay, pero naging matiisin siya, mga kapatid. Pero nung siya na ay naging hari, nalibang din siya. He aimed at and relaxed. At siya'y nadaus-dus at sa pagtanaw niya doon sa ibaba ay nakita niya ang naglilinis ng sarili na si Bathsheba at carnality came in at unti-unti na daus-dus siyang pababa, mga kapatid. At hindi niya namalayan na nilamon na siya ng karnalidad at hanggang sa ginagawa niya na ito ng remedyo at nung makuha niya si Bathsheba at nalaman niya na ito'y may asawa, mga kapatid, ay pinatawag niya pa at nung nagdadalang taon na si Bathsheba, amen, ay pinauwi niya itong si Uriah upang nang sa ganun ay umuwi sa kanilang tahanan. Ano yung nasa isip niya? Di ba? Pinauwi niya para ma-justify niya yung kanyang sarili dahil asawa niya, pero hindi umuwi si Uriah sa kanyang asawa. Amen? Tinis niya na hindi niya makita yung kanyang asawa at nanatili siya doon sa palasyo dahil sa kanyang katapatan sa kanyang hari. Pero sa kabila nito, mga kapatid, ay tinangka o pinagplanuhang maigi nitong si David na si Uriah ay mamatay. So iisipin mo ba na isang taong matuwid mula pagkabata, isang tao na naging hari at meron siyang ipinamalas na mga unang magagandang characteristics. And yet, nag-backslide. But the good thing is, at the end, nung kausapin siya ng prophet na si Nathan, di ba, nagsisi siya. Kaya nakapagbalik loob itong si David. Amen? But look, ito yung isang bagay na makikita natin. This church ay hindi na nakapanumbalik kaya inalis sa kanya yung liwanag and the light moving to the Smyrna church age. Walk in the light as He is in the light. At yung mga nagbalik loob, yung mga hindi lubos na iniwanan yung una nilang pag-ibig, nakapagbalik loob sila, ginawa nila yung mga dati nilang paraan ng paglilingkod, mga kapatid, kaya nasapul pa rin sila ng liwanag at sila yung nag-move on going to the Smyrna church age. But the rest ay nakulong na po sila sa ganitong uri ng espiritu. At nawa, mga kapatid, individually speaking, nawa, hindi tayo ang tao, amen, hindi ma-caught up
doon sa mga negatibong mga bagay. Kundi makapagbalik loob at yung mga bagay na napasimulan natin na ginagawa, mga kapatid, sana ang pakiramdam natin palagi sa paglilingkod sa Panginoon, yung sigla, yung katulad ng isang bagong panganak, yung unang experience natin kay Lord, yung init natin, yung passion natin, dapat hindi nagbabago. Amen? Dahil kung hindi, mawawala ang liwanag, mawawala yung kandilerong ginto. Amen. At unti-unti, di ba? Nakita nyo si David, nawala yung joy niya. Naging matamlay, pati mukha niya na lumamlam, mga kapatid. At naka-apekto ito. Maging yung anak niya kay Bathsheba, noong una ay nagkaroon din ito ng karamdaman, lumala. Amen. Hanggang sa ito ay mamatay. Amen. So, kasi yun yung impluensya di ba? Yung impluensya nung kanyang kalungkutan, nung kanyang depresyon, nung kanyang pagsusumikap sa kanyang sarili na itama yung isang bagay na mali, pero hindi niya kaya. Pero ang susi lang magsisi. Ang susi, repent and go to the first works. Amen. Kaya sana mga kapatid, ang pakiramdam natin lagi sa paglilingkod sa Panginoon, yung init, yung alab, yung excitement natin. Amen. Nandiyan dyan palagi. Hallelujah. Tayong lahat ay tumayo at pasalamatan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. So it's truly, it was a fact, amen, ng unang iglesia, iniwan nito ang una niyang pag-ibig. Amen. Pero nakita natin na hindi papayag ang Panginoon na walang remnant, no? Walang mananatili, walang magpapatuloy, walang magre-relay, mga kapatid. So, ganyan din, sa panahon na ito, merong tunay na bride, amen, na mananatili pa rin sa katotohanan. At mga tao marahil hindi pa sila nasisikatan ng liwanag ng salita ng Diyos sa panahon na ito, but their light will come, their light will shine. Amen. Thank you, Lord Jesus. At bago tayo umawit, mga kapatid, amen, awitin natin yung mayroong himala. Amen. There's a great miracle, amen, that's taking place. Amen. Iwaawitan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Lord Jesus, manalangin muna tayo para formal nating isara ang paksang ito, Panginoon, sa ating Panginoon. Dear Heavenly Father, pansamantala po naming iiwanan ang paksang ito about the church ages and sa Ephesians. Now we see the conclusion, Lord God, na nakita namin lagi kang nagbibigay ng pagkakataon. You're a God of the second chance. You're a God of another chance, Lord. Pero kung babaliwalain ito ng tao, babaliwalain ito ng iglesia, katulad ng nangyari sa Efeso, ay magiging matigas ang kanilang mga puso. Pero salamat sa pusong mapagpakumbaba na ipinagkaloob mo sa amin. That from time to time na mararamdaman namin, Panginoon, na tila ba kami napapalayo, tila pinanghihinaan kami ng loob, Lord. Ay meron kaming takbuhan, meron kaming sumbungan, Panginoon. Meron kaming pinaguhugutan ng lakas. At kung kami man ay nagkakamali, handa ang aming mga puso na magpakumbaba, magsisi, magbalik loob sa iyo, Panginoon. Oh God, this evening, saan man naroon ang aking mga kapatid, Lord, kung mayroong mga nanlamig ang kanilang kagalakan, may mga pinanghinaan ng loob, oh Lord Jesus, huli na ang pagkakataon para pa kami manghina at dumausdos na pababa, Panginoon. Napakaikli na ng panahon. O Lord, kung merong mga mangilan-ngilan sa panahon na yon sa Efeso, na nagawa nilang balikan yung dati nilang mga gawa, may that same spirit be upon your people in this last age, Lord.
upang nang sa ganun, mabigay namin ng buong papuri sa iyo, Ama. Gumawa ka ng himala sa aming kalagitnaan, Lord. Katulad ng mga bagay na parating nangyayari, nararanasan namin, Lord. Because you're a God of miracle. Higit sa lahat, patuloy mong itama ang aming mga puso. Matuto kami, Panginoon, palagi na kumilala ng aming mga pagkakamali, ng aming mga pagkukulang. May we always find the way back to you. Sa mga pagkakataon, Panginoon, na merong napapalayo sa amin, Lord. Take all the glory, take all the honor. In Jesus Christ, one.